Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Sino pong blessed? Amen. Amen. Lahat nga po ng blessed. Let's give the best clap offering sa Lord. Ayan. So, kilala na po ako ng karamihan nandito. Pero magpapakilala po ako para sa mga bago nating kasama. Amen po ba? Ayan. Ako po pala si Pastora Mafay Cachuela Narnolan ako from JA1 Milan. At ngayon po kami po ay nandito sa JA1 Pasig at sobra po ako natutuwa. Kasi sabi ko nung wala pa, kumbaga nag-uumpisa pa lang, sabi ko ang dami na kaagad. Nakukwento po kasi ng mami sa akin. Ang dami na. Nung nakita ko, lalo akong natuwa. Kasi nandito ko, nakikita ko na talaga yung mga masisipag at saka yung mga masasayang naglilingkod sa Lord. Amen po? Sino pong masaya? Amen! Dahil masaya tayo, kasi nga sabi nga, di ba, ngayong June, tayo ay nasa, anong topic po natin ngayong June? It's all about joy and gladness. Kaya tingnan mo yung katabi mo, masaya ba yan? Dali, tingnan yung mga katabi niya, masaya ba yan? Para yung iba, sinong gising na? Ayun, praise God, kaya pumalakpak lahat ng tulog. Ay, yun na nga. Sabi ko gising. Kaya, praise God po. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kapatid, magandang umaga. Baka hindi nyo pa kasi nababate. Sa kabila naman, mas maganda o guwapo ka pa sa umaga. Ang nagagandahan. Amen? Lahat ng magaganda at guwapong anak ng Diyos, sumigaw ng amen. Ayun. Praise God po. Ayan po, ako po ay nagagalak at nagpapasalamat sa Lord. Nabigyan po ako ng opportunity to share the Word of God ngayong araw na ito. Ano po ba nga meron ngayon? Father's Day. Araw ng ating mga tatay, kaya sila ang topic. Nanahimik na silang lahat. Hindi po, ito po ay para sa lahat. Amen po, para po ito sa lahat, especially para po sa ating mga tatay. Kaya, sa mga nagdaang linggo, ano po ang kaganapan? May masasaya ba? May nalungkot ba? Pero sa lahat ng nangyari sa loob na isang linggo, sino po magsasabi ng thank you, Lord, dito? Amen po? May pa-electric fan po pala tayo kasi sa mga nakakakilala po sa akin, hindi po tayo pawisin. Wala, nakatayo na lang ako dito, pinapawisan pa ako. Okay, sabihin nga po natin, thank you, Lord. Amen po, sa nagdaang buong isang linggo, kahit ba ito ay masaya, may problema o wala, salamat pa rin po sa Lord. Amen po? Kaya ngayong umagang ito, magpapasalamat pa rin tayo sa Lord. Amen? So ngayon pong buwan, sabi ko nga po kanina, tayo po ay lumalakad sa team ng Joy and Gladness. Pero bago po ang lahat, let us declare our two verse. Nakakabisado na po ba natin? Luke 4:18 to 19, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Amen po. Sige po, next. JA1 Culture. Last week, wait lang. Last week may paisalitan. Ngayon sabay-sabay tayo ha. Bawal po dito yung lip sync. Kailangan hanggang kabisado. Okay, 1, 2, 3. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. The best clap offering po sa Lord. Hallelujah. Samahan niyo po ako minsan pa sa maiksing panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Sa pagkakataong ito, Panginoon, minsan pang makapakinig ng iyong banal na salita. Lord, anoint our hearts, our spiritual ears, our spiritual minds, Panginoon, at patuloy na puspusin po kami, Lord God, ng wisdom na nagmumula sa iyo at maunawaan po namin ang iyong salita na mahahasik
sa umagang ito. And even Lord, ang iyong lingkod, hide me at the back of your cross at wala pong ibang makita at madakila kundi ikaw lamang, Panginoon. Let your anointing and presence, Lord God, be upon us sa buong church, Lord God, and we claim the victory po na aming Sunday service. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen! At dahil excited na po ba tayo? Excited po ba tayo sa salita ng Diyos? Konting pahapyaw, Father's Day ngayon. Sino po dito ang nagagalak na kasama niya ang kanyang tatay? Amen! Siyempre, kahit walang tatay, masaya pa rin tayo. Amen po? Even yung, sabi nga, ang tatay, ang mga tatay, ang mga nanay na walang tatay, o sa pamilya na walang tatay, si Lord, ang tatay, yung tatay. Amen po? Kaya blessed pa rin, kahit si tatay ay nasa langit na, si Lord naman ang papalit na tatay. Amen po ba? At dahil Father's Day po ngayon, araw ng mga tatay, lahat po tayo masaya. Nagdaan na ang nanay nagdaan na ang Mother's Day. Amen po? Kung nung Mother's Day, si nanay ang bida, ngayong umaga, walang papalag, si tatay naman. Amen po? Amen po? Kaya tingnan nyo nga yung mga nagagwapuhan nating mga tatay dyan. Asan-asan, kaway-kaway mga tatay. Ayan. Ang mga haligi ng tahanan. Amen po? Sabi nga po sinong taas po ang kamay ng blessed at saka sobrang masaya dahil ang tatay niya ay nandito? Wala. Wala? Talaga ba? Okay. Praise God po sa buhay ng ating mga tatay. Amen po? Kasi sabi nga sila ang haligi ng tahanan, sila ang nagkikip ng pamilya. At ganun din si Lord ang ating pinakatatay. At dahil si Lord ang pinakatatay natin, nandito tayo. Amen? Sabi nga ng kanta, strong ang ating foundation. So mamaya po ang mga tatay, meron akong ipapagawa sa inyo. May exam po tayo. May exam po tayo. Then joke lang po. Mamaya po tayo po ang mga tatay, ipapakita natin, ipaparamdam natin sa ating po mga tatay kung paano natin sila ina-appreciate. Amen po? Okay. Punta po tayo ngayon sa katuruan ng Lord. Excited? Amen. Tanungin mo ulit yung katabi mo, alugin mo, baka nakakatulog. Kapatid! Handa ka na ba? Ama! Yan, kapag handa na, hindi na patatagalin. Amen po, agad-agad. Okay po, ang title po ng ating pong pag-uusapan ngayon, makikibasa nga po ako pag lumabas na sa screen. A Father's Love. Palakpak po lahat ng mahal ang kanyang tatay. Amen. At ganoon din naman mga tatay, palakpak lahat ng mga tatay na nagmamahal sa kanyang mga pamilya, mga anak at asawa. Ayan, praise God po. So ang title po is A Father's Love, o ang pagmamahal ng isang ama. Basahin po natin ang ating key verse in Psalms 103 verse 13. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. So naniniwala po ang bawat isa sa atin na ang pagmamahal po ng ating mga biological father is the same ng love na binibigay ng Diyos sa atin. Amen po? Bakit nga ba the same? Kasi ang pinaka-source of love ay walang iba kundi si Lord. Kapag ang love ay galing kay Lord, yun ang dumadaloy sa mga tao. Amen po? Kaya naniniwala po tayo na halos magkaparehas ang pag-ibig ng isang ama biologically and also si Abba Father na ating pinaka-tatay. Pero syempre may mga spiritual tatay din tayo dito. Amen po? Yung mga disciplers, yung mga nagdi-disciple, sila din po ay mga spiritual parents. Amen po? So, meron akong tanong. Sa church po kasi, pag ako po ay nag-share, laging may pa-quiz, laging may question. Handa po ba sumagot ng tanong ang people dito sa J1 Pasig? Amen po? Question number 1. Ay, patay. Question number 1. Pastora, ilang tanong yan? Ilang tanong? Okay, question number 1. Kapag naririnig po natin ang salitang father, tatay, nanay, nasama si nanay, daddy, papa, or kung ano man ang tawag nyo sa inyong mga fathers. Pag naririnig po natin ang salitang or word na father, ano po ang naiisip natin?
Di ba sinasabi natin sila yung haligi ng tahanan. Amen po? They are the head of the family. Or sabi nga, they also lead the family. Amen po? Ano pa po? Sila din yung provider. Amen? Kapag sinabi nating tatay, nandun yung authority. Amen po? Pag sinabing authority, sila yung nasusunod. Sino po dito mga anak? Sumusunod rin sa mga tatay. Ayun na nga ba? Sa mga nanay, may masunurin po ba mga anak? Ayun. Ay, ba't sa nanay nasunod? Sa nanay lang, dapat pati kay tatay. Okay po, so ang fathers, or ang ating mga tatay, they are the head or the leader of the family. At sila yung binigyan ng Lord ng authority to lead the whole family. Amen po? Sabi nga po, may nakita lang po ako nitong isang quote. Sabi po, pag sinabi pong father, hindi ko po nailagay dyan. The father is the family anchor that holds everything right. Amen po ba mga tatay? Ang mga katatayan daw sila daw yung nag-hold. Para mapaayos, para mapaganda ang pamilya. So the family anchor that holds everything right. Pag sinabi po natin, ino-hold ni tatay ang lahat, nandun ang authority. Sabi nga po natin, authority. Ayan. At napakaganda po kapag ang isang tahanan o ang isang pamilya ay may authority. Amen po. May nagli-lead. May nangunguna. Lalo na at nakakilala sa Lord. Amen po. Sabi nga na, lagi ko po itong naaalala, kapag ang tatay daw ay nakakilala sa Lord, mas madaling dalhin sa church ang pamilya. Amen po. Mas madaling makakilala ang pamilya sa Lord. Kasi nag-uumpisa ang authority, nagkakaroon ng takot sa Diyos. Amen? Kapag ang isang tatay ay nakakilala sa Lord, may takot sa Diyos. Amen po? Kaya maganda sa isang pamilya or sa isang tatay, isang tao, may takot sa Diyos dahil may authority na sinusunod. So ang pinaka-head ng ating buong pamilya natin ay si Abba Father. Sumunod ang mga tatay. At dahil ang ating mga tatay ay lingkod ng Diyos, nagpapasakop sila sa authority ng ating Diyos. Amen po? At ganun din sa ating pamilya dahil si daddy, si papa o si tatay ang binigyan ng Lord ng authority, ang mga anak, even ang mga asawa ay nagpapasakop sa kanilang asawang lalaki. Amen po? Kaya nga, palakpak nga po lahat ng masusunurin. Biyaya ng Lord. Amen po, sa biyaya po ng Lord, tayo ay masunurin. So, example po, parang tayo po mga Kristiyano, tayo po ay under ng authority ng ating Panginoon. Amen po? Sa tahanan, si tatay naman, sumusunod tayo at ginagawa natin kung ano ang kanilang pinapagawa. Amen po ba mga anak? Lahat po tayong mga anak pa rin. Lalo na't pagbuhay pa ang ating mga magulang. Okay po? Another example, taas ang kamay ng mga single. Amen. Oy! Malakas ang boses nun. Di ba po, pag tayo ay naghahanap ng partner natin, boyfriend, girlfriend, o mapapangasawa, mahalaga na may takot sa Diyos. Amen? Hindi yung mabait naman siya, gwapo naman siya, pwede na yan. No. Di kailangan may takot sa Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi kapatid, dapat may takot sa Diyos. Amen. Kahit nga yung kakaibiganin natin, yung sasamahan nating grupo, we should evaluate yung mga people na yon. Sabi nga, kung sino kasama mo, magiging ganun ka rin. Kaya kung sila ay may takot sa Diyos, pati ikaw may takot ka sa Diyos. Amen po? So yun po ang number 1 natin. Question number 1. Punta po tayo ngayon sa number 2. Lahat po ba nang nandito, may takot sa Diyos? At dahil may takot sa Diyos, kailangan nating sumunod. Amen po? So meron na po tayong konting mga reminders dito. Alam ko naman pong familiar na po ang bawat isa sa atin dito. Pero ito po ay reminder ng Lord sa atin. Basahin po natin Colossians 3:18. Sama-sama po natin para sa mga nanay. Wives, submit to your husbands as is fitting for those who belong to the Lord. Lahat po tayo ay na kay Lord. Amen po. Mga nanay, mga asawang babae, lahat po tayo ay na kay Lord.
At dahil na kay Lord tayo, ang command ng Lord sa ating mga nanay, we must submit to your husbands. Ay, papalakpak po lahat na nagpapasakop. Mga nanay na nagpapasakop sa kanyang asawa. Parang kakaunti. Ayun na, lalabas na dito. Sino kaya ang nagpapasakop? Okay. So, yan po ang Colossians 3:18. Sabi niya, ang ama, yung pinaka-head or pinaka-leader ng pamilya at sa kanya binigay ng Lord ang authority to lead the family. Ngayon, hindi po madaling mag-lead kapag may kasamang isa pang leader. Tunay po ba? Yung may leader na, si tatay at si nanay ay leader din. Amen po ba? Tatawa-tawa yung asawa ko, bakit? Bakit ka natatawa? Okay po, tunay po yan, hindi makakapag-lead ng maayos or ng tama si tatay kapag si nanay ay leader din. Amen po, mga asawang babae. Buti na lang sa bahay, mami na lang. Iisa na lang. Wala si daddy. Okay, so kaya sa ating mga asawang babae, kaway-kaway, kasama na po ako doon. Ang command po sa ating lahat ay magpasakop. Mga nanay, asawang babae, sabihin nga natin, submit. We must submit to our husbands. Bakit nga ba? Kasi yun po ang utos ng Diyos. Amen? Ang utos ng Diyos para sa ating mga kababaihang may asawa na ay magpasakop sa ating mga asawang lalaki. Kaya, kung sa loob ng bahay, parehas kayong leader, kailangan may bababa. Magbababa at yun po ang nanay. Sabi nga, kailangan nating pigilin ang ating mga sarili. Sabi nga kahit mas magaling pa si nanay, mas magaling mas magaling, mas matalino, mas madiskarte, mas matindi yung leadership niya, kailangan nating pigilin ang ating mga sarili. Kasi ang ating mga asawang lalaki, hindi yan makakapag-lead kapag tayo ay authority. Sabi nga, sino to? Narinig ko na to. Baka familiar po ang lahat. Sino ang trainer? Sino ang leon? Sino ang trainer? So, ang kabaliktaran po ang leon ay ang tatay. Ang trainer ay ang nanay. Parang baliktad. Di ba dapat ang trainer ang asawang lalaki at ang leon ay ang asawang babae? So, ganun po dapat, wives, we must pigil. Pigilin natin ating mga sarili. Kung tayo ay mas magaling, sige, mas madiskarte, kailangan nating pigilin at magpasakop sa ating mga asawang lalaki. Amen po? Kaya, mga nanay, sama-sama po tayo magpipigil. Kahit pa tayo ay mas marunong, kailangan pa rin makita ang leadership ng ating mga asawang lalaki. Kailangan pong ma-define. Kailangan pong lumabas or maging malinaw na sa loob ng tahanan, si tatay ang pinaka-leader ng ating pamilya. Kaya, amen po ba mga nanay? Amen po. Amen po. pati po ako. Okay, sabi ko nga po kanina, sila ang nabigyan ng God-given authority. Amen po ang ating pong mga tatay. Ang kailangan lang po natin gawin, tulungan sila. Amen po, suportahan sila. Kung ano ang magiging desisyon ng ating mga tatay, ang mga nanay naman, mga asawang babae, sila naman ang tutulungan kita. Nandito ako sa likod mo, gawin mo kung ano ang gusto mo. Pero syempre, Lord, kalooban mo ba to? Parang ganito po, tayong mga asawang babae, tayo ang nananalangin para sa ating mga asawang lalaki. Amen po? Sinasamahan natin sila, tinutulungan at sinusuportahan po natin sila. Kasi yun po ang sabi ng verse. We must submit. We must follow kung ano man ang pinapagawa sa atin ng ating mga asawa. Payo to sa mga single ha. Makikinig. Ganon din pa, kaya sabi ko sa inyo, para sa lahat po ito. Amen po? Command ng Lord na tayo ay magpasakop sa ating mga asawang lalaki. Kaya mga nanay, handa po bang magpasakop?
Iilan lang. Napalunok ako doon. Iilan lang. Ito po yung assignment natin. Assignment na talaga to. We must submit sa command ng Diyos, which is tayo ay magpasakop sa atin pong asawa. Mga asawang lalaki. Okay po? So yan po ay para sa mga nanay. Pupunta naman tayo sa mga tatay. Malinaw na po ba mga nanay? We must submit to our husbands. Punta po tayo, susunod, Colossians 3:19. Basahin nga po ng mga tatay. Husbands, love your wives and never treat them harshly. Okay po, sa Tagalog, nilagay ko po pala ang Tagalog. Sabi po dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Wala pong malupit dito sa kanila mga asawa. Amen po, mahal na ninyo ang inyong mga asawang babae. Sabi po ng verse, mahalin ang asawang babae at huwag maging malupit sa kanila. Paano po ba mababakita ang pagiging harsh or pagiging malupit? Marami rin pong paraan. Emotionally, verbally, huwag na yung physically. Amen po? Huwag tayong maging mabigat ang kamay sa ating mga asawang babae. Or mabigat ang salita sa ating mga asawang babae. We must be gentle. Mga kalalakihan, sabihin nyo nga po, be gentle. Oy, be gentle. Paano ba? Be gentle daw po. Saan? In our words? In your words? In your actions, kailangan mahinahon towards sa ating po mga asawang babae. Kahit nga po sa mga anak, di ba po? We must be gentle sa pagdidisiplina sa kanila, sa pagkukorekt sa kanila. Yun po ang sabi ng Colossians 3:19. We must be gentle sa kanila. We must love your wives and never treat them harshly. Okay po, kahit sino dito po, sa mga lalaki to, nakakaramdam na minsan naiinis. Kakainis naman yung asawa ko. Nakakainis naman yung anak ko. Ang sarap kurutin. Di ba po? Ang sarap talaga naman. Sabi po dito, huwag natin silang sasaktan. Amen po? In any other way na gusto po natin, huwag po natin silang sasaktan. Kapag naiinis, nagagalit, nakakaramdam na parang gustong manakit, layo. Amen po? Sino po dito yung ganon? Yung parang pag-stress siya, pagpagod siya, madaling mainis. Ang ginagawa, lumalayo na lang, wag mo muna akong kausapin, diyan ka lang, aalis muna ako. Magpapakalma, magpapalamig ng ulo, at pag lumamig na ang ulo, tsaka tayo mag-usap. Amen po? Pero sa babae, ganun po ba tayo? Hinahayaan po ba natin ang ating mga asawa na lumayo at huminga? Amen po mga babaeng asawa. Kasi kadalasan, ang babae po, gustong-gusto talaga niyang sabihin lahat ng gusto niyang sabihin. Amen po ba mga babae? Uy, wala, iilan lang. Praise God. Praise God, binibigyan ng space ang kanilang asawa. Pero nanggaling din po ako doon, madaldal din po ako, kahit tanong niyo po kay Miggy. Madaldal din po ako, pag nagagalit po yan, syempre nagsasalita ako na nagsasalita. Siya kasi tahimik eh. Lalayo yan sa akin. Hihinga yan ng malalim. Magpapalamig. Bakit po? Kasi pwedeng matrigger ang kanilang emosyon sa ang mga lalaki. Amen po? Tatahimik-tahimik lang yan, pero pag siya napuno, ay, baka hindi na natin mapigilan. Diba sa babae kasi sabihin mo, ano ka sasabihin? Ayoko nga munang magsalita. Kasi baka makapagsalita ng hindi maganda. So we need to respect yung silence ng ating mga asawang lalaki. Even mga anak, we need to respect the silence ng ating mga daddies, ng ating mga tatay. Amen po? Kaya yan po ang sinasabi ng Colossians 3:19. Maging malumanay or we must be gentle, mga asawang lalaki sa ating mga asawang babae. At sa mga asawang babae, we must respect yung silence ng ating mga asawa. Wag natin silang pilitin na sabihin mo, baka pag nagsalita yan, hindi natin kayanin. Amen po ba? Ayun na. Amen po.
Amen? Ang lalaki kasi ibang-iba ang ugali sa lalaki. Tunay po. May kalayuan ang attitude ng isang lalaki sa babae. Kaya kapag ang isang lalaki nagpipigil or nananahimik, hayaan po natin sila. Para hindi sila makapagsalita ng masasaktan tayo. Sabi nga, ang babae, ang lalaki, kaya niyang bitbitin or kaya niyang tanggapin ang sinasabi ng babae. Tama po ba mga kalalakihan? Ayun. Amen. Ang lakas ng amen sa likod. Kapag ang babae ang nagsasalita sa lalaki, okay lang, kayang-kaya. Pero kapag ang lalaki na ang nagsalita, hindi na kaya ng babae. Amen. Grabe yung iling nung isa doon sa harap. Asawa ko po yun. Pag nakita nyo, umiiling talaga siya ng ganon. Okay po? Kaya, we must be gentle. Mga asawang lalaki sa ating asawang babae at ganon din naman para sa mga anak. Amen po ba? Okay. Next, kung kanina, asawang babae. Ngayon, asawang lalaki, punta po tayo sa susunod. Punta po tayo sa mga anak. Mga anak! Palakpak nga lahat ng mga anak. Ayun. Lahat ng mga anak. Colossians 3:20. Basahin nga natin mga anak. Children, always obey your parents, for this pleases the Lord. Sino pong gustong mapangiti si Lord? Ba-please si Lord, mga anak. Ito po ang sinasabi ng Colossians 3:20. We must obey. Kailan? Always. Tingnan mo nga mga bata, mga anak, tingnan mo yung katabi mo. Nag-o-obey ba yan? Okay. Nag-o-obey ba yan? Even nga po tayong mga matatanda, tayo po ay may mga magulang pa. Lagi po tayong sumunod sa kanilang mga utos, mga pinapagawa. Amen po ba? Amen po? Sabihin po natin always. Hindi naman sinabi ng Bible, minsan or sometimes or every other day or kung kailan lang natin feel. Tama po? Sinabi po ng Bible, always obey your parents. Paano po, Pastora, kung pagod po ako? Ayun na nga ba? Sunod pa rin. Amen po? Sunod pa rin tayo, no matter what, kung ano man ang kalagayan natin, susunod pa rin tayo. Pero bakit nga ba? Ano po sabi ng 23:20, Colossians? For this pleases the Lord. Kung gusto nating ma-please si Lord, kung gusto nating mapangiti si Lord, we must obey our parents always. Amen po mga anak. Diba? Yung mga anak, iilan na lang silang sumasagot. Kanina mga asawang babae, asawang lalaki. Ngayon, ang mga anak naman. Kaya example po, ngayong araw na to, kaya tayo nandito, kasi nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Gusto nating pasalamatan si Lord. Kaya tayo nakikinig, kasi command ng Lord na makinig tayo. Amen po, makinig, mag-aral ng salita niya, makinig ng salita niya, kaya tayo nandito. Kaya ngayon, mga anak, kapag si nanay o si tatay nangangaral, makinig tayo. O, kasama po ako doon. Makinig tayo. Sabihin mo mga anak, makikinig na ako. No. Sabi niyo po yan ha, assignment. Makikinig na tayo sa ating mga magulang. Kung noon, hirap tayo makinig. Hirap tayong makinig sa kanila ngayon. Makikinig tayo. Bakit kailangan makinig? Para sa ikabubuti natin. Amen po? Kailangan natin ang kanilang pangangaral. Kailangan natin ang wisdom na nagmumula sa ating mga magulang kasi sila naman ay galing sa Lord. At lahat ng sinasabi nila ay galing din sa Lord. Kaya, makikinig. Dati rin po, struggle ko rin ang pakikinig. Pero biyaya ng Lord, na bago-bago na. Nakikinig na tayo. Kahit na minsan, sino dito na pagsasabihan, masakit? Nasasaktan siya. Diba? Minsan masakit magsalita, masakit ang sasabihin, pero sabi nga, the truth hurts. Sinasabi ng magulang ang totoo, kaya tayo nasasaktan kasi mahirap tanggapin ang katotohanan. Pero lahat ng yon ay para sa ating ikabubuti. Amen po mga anak? Amen po.
Kaya yan po, Colossians 3:20, we must always obey our parents, for this pleases the Lord. So meron po tayong pupuntahan, 5 bagay lang po, mabilis lang po natin itong dadaanan. Sabihin mo sa katabi mo, kalapitin mo, medyo alog-alog. 5 P's lang to. 5 P's of a godly and loving Father. Palakpak nga po lahat na may godly and loving Father. Ayun! Praise God po. 5 lang po ito. Mabilis lang po natin itong dadaanan. Okay, number 1. Ano po yung number 1? Presence. Pag sinabing presence, it also means showing up. Sabihin nga po natin, showing up. Amen. So, a father expresses his love through showing up. Sino po dito ang magsasabi sa isang pamilya o sa buhay ng isang anak o isang bata, mahalaga ang presence ng tatay? Amen po. Lalo na sa mga bago nag-uumpisa na mag-anak, kailangan ng presence ng ating mga tatay. Pero syempre, sabi ko nga kanina, kung wala na si tatay, nandiyan naman si naitay. Si nanay ang tumatayong tatay. Pero ang pinakatatay ay si Abba Father. Okay po, so a father expresses his love through showing up kahit mapagod. Galing sa trabaho, ang daming inasikaso ni tatay, ang daming ginawa ni tatay. Ang mahalaga si tatay present. Amen po? Hindi nawawalan ng oras o ng panahon sa anak, sa pamilya especially. Amen po? Yung tipong pagkagaling mo sa stressful na trabaho, stressful na araw, uuwi ka sa bahay, makikita mo ang iyong mga anak. Sino po dito yung nawawala ang pagod? Makita mo ang iyong anak. Di ba po ang iyong asawang napakaganda? Uy! Di ba? Nawawala ang pagod, nawawala ang stress. Tulad po ng sinasabi ng Psalm 68:5, basahin po natin. Father to the fatherless, defender of widows. This is God whose dwelling is holy. Okay po, ito pong verse na ito ay para din po sa mga tatay. Sa mga pamilyang wala na si tatay. Okay po? Si Abba Father daw ang ating pinaka-tatay. Kaya, mga tatay, ito po ay palagi natin gagawin. We must always show up. Kahit gaano tayo kapagod, kahit gaano kadaming pinagdadaan ng problema, show up po tayo sa ating pamilya. Amen po? Masaya naman talaga kapag si tatay ay nandyan. Pag kumpleto ang pamilya, di ka po? Kapag nandyan si tatay, nandyan si nanay, lalo na sa mga anak, gustong-gusto laging nandyan si tatay. Diba? Kaya lagi dapat present. Sino po dito yung stage father? Yung tipong, sa lahat na ng events ng anak, sa lahat na ng activities ng anak, nandun si tatay. Kasi uso po noon, uso po talaga si nanay. Stage mother, sabi nga. Pero ngayon po tayo kay tatay, si stage father naman tayo. Yung very supportive sa kanyang mga anak, pag-graduate, recognition day, even yung mga simple events sa school, kasama si tatay. So, we must always be present. Sabi nga po natin, available and present. Ayan, para sa mga tatay, we must always be available and present. Araw-araw sa ating mga anak, kahit ba tayo ay malayo. Sino po dito yung OFW or nag-iibang bansa ang tatay? Sa taas ko na yung kamay ko. Tataas na po namin ang kamay. Kahit ba nasa ibang bansa or nasa malayo, uso na ngayon ang messenger. Video call na lang tayo kahit ilang oras. Amen po? So number 1, we must always be present. Sabi nga ng Psalms 145:18, the Lord is close to all who call on Him. Kung tayo ay may biological father dito po sa mundo, meron din tayong Abba Father sa langit. Amen po? Nasabi ng verse, kapag tumawag tayo sa Lord, andyan agad siya, present agad. Sabi nga si Lord ay omnipresent.
anywhere, anytime, present si Lord. Sabi nga dito, one call away. Di ba po? Si Lord, pag lumapit ka sa Kanya at nanalangin, agad-agad nandyan siya. Pinaparanas na kaagad ang Kanyang presence. So yun po ang number 1, presence ng ating mga biological father and yung presence ng ating Diyos sa buhay natin bilang siya ang pinaka-tatay nating lahat. Kasi ito ay pangako ng Lord. Amen po? Pangako ng Lord na tayo'y Kanyang sasamahan, na tayo'y Kanyang, na hindi niya tayo iiwan. Kaya siya palaging available and present. He keeps on showing up sa ating buhay. Amen po? Kaya yan po ang number 1. Punta po tayo number 2. Ano po sinasabi ng number 2? Protects. Nandun yung safety and security ng pamilya. Amen po? Ito nga po naalala ko, dito po bago po kami umuwi, ang daddy po ng aking asawa, si Pastor Aldrin po, sabi niya, Miggy, ingatan mo ang iyong pamilya. Kung nasaan sila, dapat nandoon ka. Ganon ang protection ng isang ama. Andun yung, dapat maramdaman ng isang pamilya na safe ako kasi andito si tatay. Safe ako, secured ako kasi nandito ang aking tatay. Because a father expresses his love through protection. Sabihin nga po natin, protection. Amen. Sino po dito nakakaramdam pag nandyan si tatay, si nanay, buo ang pamilya, secured and safe siya? Siguradong walang mga susumbong kita sa tatay ko. Sige, sige. Di ba po yung mga bata, mag-aaway yan. Pag nag-away sila, iiyak. Susumbong kita sa tatay ko. Secured siya. Alam niyang protected siya ng kanyang ama. So si tatay kasi ang nag-create ng safe haven or yung pinaka lugar kung saan protektado tayo. Amen po? Kaya yun po ang number 2, safe and security under ng protection. Okay, amen po? Mga tatay, we must always protect our families. Handa talaga tayong protektahan ang ating mga pamilya, ang mga anak at ang ating asawa. Parang si Lord. Amen po? Sino po nakakaranas dito? Nararamdaman niya yung protection ng Lord. Di ba po? Lalabas tayo ng bahay, protected tayo. Babiyahe tayo, punta tayo sa malayo, protected tayo. Amen po, yun po ang sinasabi ng 2 Thessalonians 3:3. Basahin po natin. But the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Si Lord, kung paano niya tayo pinoproteksyonan, ganun din ang proteksyon na pinaparanas ng ating mga tatay. Basahin din po natin Psalms 12:7. You, Lord, will keep the needy safe and protect us forever from the wicked. Basta si Lord, tumawag ka sa Kanya, hingin mo yung protection sa Kanya, ipagkakaloob niya sa atin. Amen po. Palakpak po lahat ng covered and protected ng Lord. Under sa umbrella po ng ating Panginoon. Ganun po ka-protective si Lord. Kung ang mga tatay natin, sino po dito, lalo na mga tatay may anak na babae, overprotective. Kasabihin ng mga anak na babae, grabe naman si tatay, grabe naman protective ito. Okay na yung protective ang tatay. Amen po? Iniingatan lang tayo, lalo na mga babae. Kailangan talaga natin ng protective na tatay. Amen po ba mga babaeng anak? Amen po. Kaya pag sinasabing, wag mo nang magbo-boyfriend, wag mo nang mag-boyfriend. Diba po? Natatawa po ako, ganun po ka-protective si Miggy kay Abby. Hanggat hindi ka nakakatapos ng pag-aaral, hindi ka pwedeng mag-boyfriend. Ayan. Sabi pa, gagawa ako ng kasulatan at nakalagay doon, grabe pong protective ang kanyang ama. Bawal. May kasulatan. Di ba po? Kasi mahalaga na ang protection mayroon sa loob ng isang pamilya. Kaya, si Lord, pinoprotektahan tayo through our fathers, through our family. Amen po? So, yun po ang number 2.
A godly and loving father protects and secures the family. Kaya nasan po, palakpak po lahat ng mga protective na tatay. Ayun! Praise God po. Next po, punta po tayo sa number 3. Ano pong sabi? Provides. Pag sinabing provides, sabi nga po kanina, pag sinabing father, provider. So, meeting the needs of the family. So, a father expresses his love through meeting the needs of his family. Amen po. Sabi nga eto naririnig ko to sa mga matatanda, bago ka mag-umpisaw ng pamilya, siguraduhin mong kaya mong buhayin ang pamilya mo. Amen po. Amen po. Kaya mahalaga sa mga kalalakihan, make sure, mga single na lalaki ito, yung mga hindi pa, mga bata pa kayo, marami pa kayong pagdadaanan, marami pa kayong mararanasan, pero ito ang i-goal nyo, magkaroon kayo ng heart, or yung mindset nyo maging provider. Amen? Kasi kailangan sa loob ng isang pamilya, provider ang tatay. Dati po kasi, lalaki lang talaga ang nagtatrabaho. Amen po, si nanay nag-aalaga ng mga anak, si tatay nagtatrabaho or umaalis ng bansa para magtrabaho. Ganun po ka-hardworking ang mga tatay. Sino pong ang mga hardworking na tatay nandito? Dahil hardworking si tatay, napo-provide niya ang pangangailangan ng pamilya. Amen po? Narinig ko po tayo sa isang pastor, galit daw po si Lord sa lalaki or sa asawang lalaking hindi nagpo-provide. Sino po ganun din? Isa po ako doon. Di ba po? Kumbaga, hindi gusto ng Lord yung mga tatay. Ayaw ng Lord ng mga tatay na hindi nagpo-provide sa mga anak, sa asawa, or sa loob ng kanilang pamilya. Pero wala po nandito. Amen po? Lahat po ng tatay na nandito ay provider. Kaya sabihin nga natin sa ating mga tatay, thank you, Daddy. O kung ano bang tawag nyo sa kanila? Thank you, Daddy. Thank you, Papa. Pasalamatan naman natin sila. Amen? Diba? Paramdam natin na na-appreciate natin yung kanilang ginagawa. Hindi po madali ang maging tatay. Tama po ba mga tatay? Hindi po madali. Amen? Talagang, sabi nga, dugot pawis ibibigay mo para sa pamilya, para buhayin ang iyong pamilya. Kasi yun po ang provider mindset. Kung ang mga tatay natin dito, provider mindset, paano pa kaya ang Diyos nating pinaglilingkuran? Sabi nga ni Philippians 4:19, and this same God who takes care of me will supply all your needs. Sino po dito hindi pinagkukulang ng Lord? Amen. Talagang yung, Lord, ito na lang natitira pero biglang may darating na blessing. Amen? Si Lord, hindi niya pinagkukulang ang kanyang mga anak. Amen po? Sasabihin nga, may narinig ko rin po ito. Kung hindi po ako nagkakamali sa isang pastor, meron po silang sa kagustuhan niya na magtanim. Sa kagustuhan niya magtanim, pero ilan na lang kasi ang kanyang hawak. Gusto niyang itanim. Pero ito, familiar din po ito sa Bible. Ibinigay niya yung last niyang bala. Kumbaga yung last na laman ng kanyang wallet. Hindi pa naabot ang kinabukasan, may dumating na kaagad na blessing. Amen po? Ganun katindi si Lord. Ganun katinding mag-provide si Lord. Kasi parang ito po yung kay Elijah. Kilala po natin si Prophet Elijah. Di ba po? Meron siyang isang mag-ina na pinapuntahan sa kanya ng Lord. At yun na lang daw, sabi nga ng mag-ina, ito na lang po ang natitira naming langis. At yung pangkanilang, sabihin nating tinapay, kunyari lang po, wala po ito sa Bible. Langis at tinapay, binigay ng mag-ina. At ang sabi, mamamatay na sila pagkatapos nito. Pero nung binigay nila yung huling bala nilang pagkain, pinalik ng Lord more than sa inaasahan nila. Amen po? At yung anak nagkasakit ng malubha, yung anak gumaling. Ganun po si Lord eh. Kapag ibinigay mo, higit pa ang balik. Higit pa sa inaasahan natin ang balik. Kaya si Lord, He will provide lahat ng ating pangangailangan. Amen po? Hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil si Father God is a God of
provision. Kita niya, alam niya, hindi mo pa hinihingi, ibinibigay na niya. Lord, grabe ka naman, nakita mo na kailangan ko to, dumating agad. Amen po? Kaya para sa ating mga wala tayong kailangang alalahanin at intindihin. Because the Lord will provide all our needs. Kaya taas nga ang kamay ng mga hardworking na tatay. Ayaw nila, nahihiya sila. Nahihiya sila. Kayong mahiya. Be proud. Tayo ay hardworking, pero we need to balance. Amen po, mga tatay? Kailangan nating balansihin. Dapat may oras at panahon pa rin tayo sa ating mga anak. Amen po? Parang yung sa number 1, kailangan nandun pa rin tayo sa pamilya natin kahit gaano kadami ng ating ginagawa. Sabi nga, we need to balance between giving our time and giving our things. We need to provide, yes, pero we need also to give time sa ating pamilya. At yan po ang number 3, provides and meeting needs. Number 4, ano po sabi sa number 4? Let 4P. Patient, the one who guides and disciplines with grace. Kailangan ng mahabang pasyenta. Pasyente. Pasensya. Ay, patawarin na po. Napagbabali-baliktad. Okay, so our Father expresses His love through discipline. Mga anak, pag tayo'y dinisiplina, huwag magagalit. Pero nung una po talaga, hindi talaga. Naiinis talaga. Si nanay naman, nakakainis. Pinalo na naman ako. Si tatay naman. Diba? Sabi nga, Proverbs 3:11-12, my child, don't reject the Lord's discipline. Sabi nga, ang pagdidisiplina ng Lord, binababa niya yan sa mga magulang. At ang mga magulang ang dumidisiplina sa mga anak. Kaya pag ang magulang nagdisiplina, huwag sasama ang loob. Amen po ba mga anak? Amen po. Nakiki-amen na po ako, anak din po ako eh. Amen po. We need to accept yung disiplina po ng ating mga magulang. Sabi nga ito po, lagi kong sinishare sa mga kabataan, pag kayo ay dinidisiplina, mahal kayo. Pag kayo hindi na dinisiplina ng inyong magulang, baka kayo ay hindi na mahal ng mga yan. Amen? Kasi ang magulang kaya nagdidisiplina kasi gustong mapabuti ang anak. Amen po? Pag mali, kailangan itama. Kailangan i-correct. Kasi yun ang kalooban ng Lord. Disiplinahin ang mali para maitama. Amen po? Kaya bawal, or wag talagang sasama ang loob mga anak. Amen po? Ito yung sinasabi ng tough love. Sabihin nga po natin, tough love. Yung medyo may sakit, pero may pag-ibig. Amen? Yung pag pinalo ka, ay mahal ako ni nanay, mahal ako ni tatay, pero umiiyak ka kasi masakit. O kaya pag nagpagsabihan ka ng masakit, mahal ako ni nanay. Diba? Kasi yun yung, sabi nga, tough love siya, pero yung disiplina na mararamdaman natin ang pagmamahal. Amen? Sabi din ng Bible, open rebuke is better than secret love. Or kung ano man po ang version natin. Open rebuke is better than secret love. Ang taong totoong nagmamahal, nagsasabi ng totoo. Amen po? Sinasabi natin kung ano ang nilalaman ng puso natin. Especially sa mga magulang, pag masama ang loob sa anak, sinasabi natin. Tinatama natin. Mas okay nang marinig yon sa magulang kaysa marinig sa ibang tao. Amen po ba? Di ba po? Mas okay nang, kasi may mga magulang, ito po, experience po ito. May mga magulang na pag napagsabihan ang kanilang anak ng ibang tao, hindi nila gusto. Nagre-react na naman yung asawa ko. Hindi nila gusto kasi gusto nila sa kanilang manggagaling. Kaya bago pa man makarating sa iba, sa bahay pa lang, dinidisiplina na. Amen po? Kahit masaktan, may mga magulang kasi nakakaawa naman yung bata pag pinalo. Kailangan ng konting sakit. Amen po? Kailangan ng konting palo para ma-disiplina at para maitama ang ating mga anak. O mga anak, sino dito yung buong araw nang hawak ang cellphone?
Bunga, sabihin kayo, pag sinabi kaya ni nanay, walang cellphone for 1 day. 1 day lang, ha? 1 day, bawal mag-cellphone. Ano kayang itsura ng mga anak? Yung gumawa ka ng kabaitan, nag-grounded ka, wala kang cellphone for 1 day. 1 day lang yun. Na-imagine ko na po ang itsura ng mga bata. Tulalaan na lang sila. Maglaro kayo sa labas. Gumawa kayo ng ibang bagay, wag puro cellphone. Amen, mga anak? Wag tayo puro cellphone. Kaya, pag tayo ay dinisiplina ng ating mga tatay, ano tatandaan natin? Mahal ako ni tatay. Mahal ako ni nanay. Kasi ganun si Lord. Si Lord, hindi rin siya nagkukonsinti ng mali. Amen? Agad-agad, disiplina. Amen po, kaya bawal, so wag sasama ang loob. So that is number 4, and last po, punta po tayo sa number 5. Pardons or forgiving. Punta po tayo sa forgiveness na binigay ng Diyos sa atin. Amen po? Unahin natin yung forgiveness ng Diyos. Alam natin kung gaano tayo karumi or gaano tayo makasalanan sa mata ng Diyos, pero tayo ay pinatawad. Yan po ang sinasabi ng 1 John 1:9. Ang dami nating salvation verses. John 3:16, John 14:6. Di ba po? Pero pinatawad niya tayo. Sino pong familiar sa story ng prodigal son? Hindi ko na po babasahin yung Luke 15:20. Pero ito po, si prodigal son, kinuha niya lahat ng yaman at umalis. Iniwan si tatay pagkatapos niyang makuha ang lahat. Ngayon, waldas. Hanggang sa naubos, nahihiya tuloy siyang bumalik sa kanyang ama. Bakit? Kasi baka ako ay hindi tanggapin, baka hindi na ako papasukin. Pero sabi ng 15:20, so he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. Kahit gaano pa tayo kapasaway, kakulit, at sabi nga sa mata ng Diyos, kahit tayo ay gaano pa makasalanan, tanggap at mahal tayo ng Diyos. At ganon din sa ating mga tatay, mga magulang. Kahit sino pa tayo, ano pa tayo, mahal at tanggap nila tayo. Amen po? Naniniwala po ako bawat isa sa atin may mga, syempre may pagkakamali na disappoint na natin ang ating magulang, na fail natin sila. Nanggaling po ako doon sa ganung sitwasyon. Pero yung iniisip ko na, naku, baka hindi na ako tanggapin, baka palayasin na ako. Baka doon na ako sa labas tumira o sa ibang lugar. Hindi pa rin, nandun pa rin ako sa aming tahanan nung nakagawa ako ng pagkakamali. Bakit? Kasi ganun magmahal ang magulang. Ganon pagmahal ang Diyos, tatanggapin tayo. Tulad ng Lord, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para sa kaligtasan nating lahat. Amen po? Kaya masasabi natin mapagmahal ang ating Diyos at mapagmahal ang ating mga magulang. Kasi handa silang magpatawad. Handa silang tanggapin ang bawat isa sa atin, lalo na pag tayo nadidisappoint natin sila. Amen? Kaya sa umagang ito, dahil si tatay, araw ng ating mga tatay, araw ng ating mga papa, sila muna, sila naman ang ating i-appreciate. Sino pong handang i-appreciate ang kanilang ama, ang kanilang tatay? Amen po? Sige po, tayo po ay tumayo. Doon po sa 5 pinayon. I pray po na tayo ay may natutunan. Binabati po namin kayong Happy Father's Day. Mga tatay, mga papa, daddy, naitay, yung mga tumayong nanay, natatay na rin. Amen po? Sa umaga pong ito, bago po natin i-appreciate ang ating mga tatay, let's all appreciate our Father. Purihin po natin ang ating Diyos, aawitan po natin ang ating Diyos. At after po noon, we will also appreciate our fathers. Come on, let's keep feeling the presence of the Lord.
Kasi naniniwala po ako na sa umagang ito, kasama po natin ng Lord. Amen? Kaya sa oras pong ito, sa ating pong pagpupuri, itataas natin ang ating Diyos. We will bless the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We lift your name, O God. Let your kingdom, Panginoon, be established in your praises. Thank you, Jesus. Blessed be the Lord. Come on, let's bless the Lord. Who was and is, who was and is and is. Come on, blessed be the Lord. Thank you, Jesus. Who reigns forever. Once again, let us sing. Lord God, Lord who was and is. Thank you, Jesus. We bless your name, Lord. Tunay nga, Panginoon, nakarapat-dapat ka sa aming papuri, sa aming pagsamba, O God. Forevermore. Blessed be Lord God Almighty. Thank you, Jesus. Who was and is and is. Blessed be the Lord God Almighty. Who reigns forever. Lord, for the last time, let's bless the Lord. Lord, you deserve all the worship, O God. Ngayong oras po na to, magsama-sama po ang ating mga pamilya. Per family po tayo. Sama-samahin po natin si nanay, si tatay, ang mga anak. Sa oras pong ito, ang mga tatay po natin, i-appreciate natin. Kaman ang mga anak, punta tayo sa mga tatay natin. Ganun din ang mga asawang babae. Kung wala si tatay, si nanay nandyan. Naman, sama-sama po tayo mga anak, mga nanay, tatay. At sabihin nyo nga sa inyong tatay, kung kasama nyo na si Papa, kung kasama nyo na si Daddy. At ganoon din nanay, kapag wala si tatay, doon tayo kay nanay. And we will, sabihin natin sa kanila, Tay, ano bang tawag nyo sa kanila? Daddy, Papa, Tatay, Lolo, pinagmamalaki po kita. Kung sabihin mo sa inyong tatay, pinagmamalaki po kita. Let's be proud. Nire-respeto kita. Naman, we need to let them know sa mga tatay natin na we respect them, that we love them. Amen po. Ngayon naman, mga asawang babae. Yan. Mga asawang babae, sabihin nyo naman sa inyong asawa, nagpapasalamat ako sa iyo. Next. Mga asawa, nagpapasalamat ako sa iyo. Naman. Isa pa, nagpapasalamat ako dahil ikaw ang tatay ng mga anak natin. Next. Amen. Masayang, sino po ang masaya? Lahat tayo. At dahil masaya ang ating mga tatay, sabihin nyo sa kanila, I love you, Papa. Or, I love you, Daddy. I love you, asawa ko. Ano bang tawag nyo? I love you, Han. Ay, Han? No. Love lang yon. Okay? Thank you, Lord. Kaya ngayon po, mga tatay, pagkatapos kayong i-appreciate, ipanalangin niyo po ang inyong mga pamilya.
Come on, let's pray for our families. Ang mga anak, mga tatay, ipag-pray niyo po ang inyong mga anak, ang inyong mga asawa, ipanalangin niyo po sila as you have the authority na mula sa Lord. Ipanalangin niyo sila. Kailangan nila ng panalangin. Kung kinakailangan niyo, ipatong ang inyong kamay sa inyong anak, sa inyong asawa, gawin niyo po to release the authority, yung covering, yung protection na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan po ninyo. At ganoon din po sa mga wala ang tatay dito, wala rin ang nanay. Kami po ang mananalangin para sa inyo, Panginoon. Nakikita mo, Lord, yung mga anak mo, yung mga lingkod mo na hindi present, ang kanilang tatay, ang kanilang nanay. Lord, let your embrace be felt sa kanilang buhay ngayong oras na ito. Hayaan po ninyo na maranasan nila yung love na nagmumula sa iyo ngayon, Panginoon, dahil ikaw ang pinakatatay namin, Lord. Mararamdaman at mararanasan nila yung pag-ibig mula sa iyo, yung protection, yung covering, Panginoon. Even, Lord, yung declared ng mga blessings na ibababa mo sa kanila, ipaparanas niyo po sa kanila ngayong oras na ito. Salamat po, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami pinaasa. Palagi kang present, palagi kang available. Every time we call on you, nandyan ka. Every time na lumapit kami, hinaharap mo kagad kami, Panginoon. Salamat po, Lord, for your love. Salamat po, Panginoon, for your protection, for your provision, Lord God. Even, Lord God, yung pagpapatawad niyo po sa amin sa lahat ng oras, pinagpapasalamat din po namin. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Lord, fill this place with love. Fill this place with your presence, Lord God. And we know, Lord, patuloy kang kikilos sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. Once again, let's sing, blessed be the Lord Almighty, who was and is. Come on, bless natin ang Lord. Let's raise up our hands. For the last time, blessed be. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Blessed be the Lord God, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Come on, let's give the best clap offering to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we give you all the praises, worship, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen.